Alamat ng Bermuda Triangle. Sa karagatang Atlantiko, may isang bahagi ng dagat na tinatawag na Bermuda Triangle, isang mahiwagang lugar na kilala sa pagkawala ng mga barko at eroplano. Maraming kwento at alamat ang bumalot sa misteryong ito. Narito ang isang alamat ng Bermuda Triangle. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga manlalakbay mula sa malalayong lupain, may isang maalamat na kaharian sa gitna ng karagatang Atlantiko. Ito ay ang Atlantis, isang napakahiwagang imperyo na pinagpala ng mga Diyos ng katalinuhan at mahiwagang kakayahan. Subalit, dahil sa kanilang kayabangan at labis na pagnanasa sa kapangyarihan, isang matinding sumpa ang bumalot sa kanilang kaharian, at ang sumpang ito ang naging pinagmulan ng Bermuda Triangle. Sa gitna ng malawak na karagatan, ang Atlantis ay isang kaharian ng kasaganaan at kaalaman. Ang kanilang mga gusali ay yari sa kristal. Ang kanilang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ay lumulutang sa pamamagitan ng enerhiyang hindi pa nauunawaan ng sangkatauhan. Mayroon silang isang batong tinatawag na Aether Ion, isang asul na kristal na nagbibigay ng walang hanggang lakas at kapangyarihan sa kanilang kaharian. Ang mga Atlantean, ang mga naninirahan sa lungsod, ay mga nilalang na may dugong mortal ngunit may malalakas na kakayahang mahigitin ang sinumang hari o reyna sa mundo. Dahil sa kanilang kayabangan, naniwala silang sila lamang ang may karapatang mamuno sa buong daigdig. Isang araw, nagdesisyon ang kanilang pinuno, si Haring Zephyrus, na gamitin ang Aether Ion upang sakupin ang buong mundo. Pinagsama niya ang pinakamagagaling na salamangkero, inhinyero, at mandirigma upang likhain ang pinakamalalakas na sandata. Subalit, hindi lahat ng Atlantean ay sumang-ayon dito. Isang matandang pantas, si Orion, ang nagbabala sa hari. Huwag mong gamitin ang Aether Ion upang pagharian ang mundo. Ang mga Diyos ay magpaparusa sa atin kung gagamitin natin ito sa kasakiman. Ngunit hindi nakinig si Haring Zephyrus. Ipinagpatuloy niya ang kanyang plano at sa araw ng huling pagsubok ng kanilang pinakamalakas na sandata, isang matinding liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Isang malakas na tinig ang dumagundong sa buong Atlantis, tinig ng galit na Diyos ng karagatan, si Poseidon. Mga hambog na Atlantean, binigyan ko kayo ng kaalaman at kapangyarihan. Ngunit ginamit ninyo ito sa kasakiman. Dahil dito, isinusumpa ko ang inyong kaharian. Hindi na ninyo muling makikita ang liwanag ng araw. Biglang lumindol ang lupa at ang dagat ay nag-alsa. Ang buong Atlantis ay unti-unting lumubog sa kailaliman ng karagatan. Ang mga Atlantean ay napilitang manatili sa ilalim ng dagat, hindi na muling makalalabas. Ngunit hindi lang iyon ang sumpa, upang tiyakin na walang sinumang makakahanap sa kanilang kaharian. Lumikha si Poseidon ng isang mahiwagang enerhiya na bumalot sa paligid ng dating lokasyon ng Atlantis. Ang sinumang makalapit sa bahaging ito ng dagat ay mawawala at hindi na makababalik. Ito ang naging simula ng Bermuda Triangle. Sa paglipas ng libu-libong taon, maraming mandaragat, piloto, at manlalakbay ang napadpad sa mahiwagang bahagi ng karagatan. Noong ika-15 siglo, si Christopher Columbus at ang kanyang mga tripulante ay nakakita ng kakaibang liwanag sa langit habang dumaraan sa lugar. Iniulat din nila ang mga compass na biglang nagugulo at hindi nagumana ng tama. Noong 1918, ang barkong USS Cyclops, na may sakay na mahigit 300 sundalo, ay biglang nawala sa Bermuda Triangle. Wala ni isang kalansay o labi ng barko ang natagpuan. Noong 1945, ang Flight 19, isang pangkat ng 5 eroplano ng hukbong panghimpapawid ng Amerika, ay lumipad sa bahaging ito ng dagat. Isang misteryosong mensahe ang narinig sa radyo. Hindi namin makita ang direksyon, ang dagat ay kakaiba. Tila wala na kaming kontrol sa aming mga eroplano. Pagkatapos noon, nawala ang lahat ng eroplano,
at kahit ang eroplano ng mga sumubok sumaklolo. Sa kailaliman ng Bermuda Triangle, patuloy na umiiral ang Atlantis, na nakatago sa mahiwagang enerhiyang nilikha ni Poseidon. Sa loob ng lungsod, ang mga Atlantean ay buhay pa rin, nakakulong sa kanilang sumpa. May ilan sa kanila na sinusubukang makipag-ugnayan sa mga modernong tao upang humingi ng tulong, ngunit tuwing may barko o eroplano na makakalapit, ang kapangyarihan ng Aether Ion ang humihigop sa kanila pababa sa ilalim ng dagat. Ayon sa mga matatandang alamat, may isang hinirang na darating upang sirain ang sumpa at iligtas ang mga natitirang Atlantean. Siya lamang ang makakahanap ng Aether Ion at makakawasak ng mahiwagang enerhiya na bumabalot sa Bermuda Triangle. Ngunit hanggang sa ngayon, nananatiling misteryo kung kailan darating ang tagapagligtas na iyon, at habang patuloy ang pagkawala ng mga barko at eroplano, nananatili rin ang alamat ng Atlantis, nakalibing sa ilalim ng dagat, naghihintay ng tamang panahon upang muling lumitaw sa ibabaw ng mundo. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.